Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Lunes, 6 ng Marso. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Filipino overseas. Oy, kumusta? Na-miss nyo kami? Dalawang araw ninyo kaming na-miss, ha? Okay. Eto na, balik na kami. Etong issue, halos 200 ang pinatay ni SPO3 Las Cañas nung siya ay miyembro ng Davao Death Squad DDS. Anya, ipinaligpit daw din ni President Duterte ang mga drug lords na karibal ng kanya mga pinoprotektahan, mga ka-KP. Anong sa inyo, Lex? Grabe ano no, to? 200? Ano bang tawag mo dyan? Mass murderer na yan, ha? Kita mo nga naman. Hindi ko maintindihan, Lex. Kung ito yung mga... ako kung minsan nag-iisip ako kung ito ba'y kabahagi ng sinasabing template na talagang gumagawa sila ng blueprint na maaaring umubra. Kung titingnan mo kasi sa Estados Unidos, ganito rin. Yung mga media roon, at saka yung mga issues na ginagawa sa kanila. Pero sa atin dito, ito nagpipista ang media rito. Nagsasalita ba naman tong kumag na to? At kung ano mga sinasabi. Kayo mga ka-KP, anong tingin nyo? 200 ba naman? Pero mo, aaminin mo. Dapat sa kanya, hulihin na ito eh. Ang dami mo palang pinatay eh. Mamamatay tao ka pala eh. Dapat yan, kasuhan ito. Gusto niyo sabihin, Lex, siya'y faithful and loyal follower. Kaya pati daw pinaliligpit daw ni President Digong yung mga drug lords na karibal ng kanya mga pinoprotektahan. Parang saliwa yata, no? Siya yung lumalaban against sa drugs, biglang sasabihin mo na siya yung may pinoprotektahan siyang involved sa drugs. Ano bang tamang script po ba dapat sabihin ni Las Cañas? Castañas, Las Cañas pala. Alam mo to si Castañas, si Las Cañas, si Las Cañas pala. Ang nagpipista kanina, puro mga dilaw eh. Nakikita ko, sa alinhinan sila talagang yung sinasabing 2 hours to fame. Anyway, nangyari. Eto naman, Lex. May isa pa. Si Janet Napoles, alang pakundangan sinabi kanina sa isang ambush interview, nangikil daw sa kanya as in nangotong si Senator Laila de Lima para wag nang buksan ang serious illegal detention case na isinampa ni Ben Herloy. Naniniwala ba kayo rito mga ka-KP? Ikaw, Lex? So ibig sabihin, para hindi makasuhan ng serious illegal detention, nung ito po'y before na nahatulan po siya ng guilty dito, parang meron palang ganun na usapan. Ito talaga nakikita. Hindi ko maintindihan. Sino papaniwalaan nyo rito? Kasi yung isa gumaganon. Yung isa ganyan. Yung isa ganyan. Sige, padala nga ho ninyo inyong mga salobin. Babasahin po natin yan mamaya. Kailangan gandahan ho ninyo para sabay-sabay po natin basahin yan mamaya. Okay. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue pinag-uusapan, balatan at investigahan. Umpisa na! Bahay na pangarap, hindi natupad.
OFW na nagbayad ng cash, laking gulat. Biniling house and lot, nasilat. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa video, pamamaslang sa isang padre de pamilya. Kaanak ng biktima, tulala. Bakit itinumba ang kanilang ama? Alamin sa Kilos Pronto. Mabahong kanal, inirereklamo. 2 taon na kasing barado. Mga residente, nanawagan. Kailan kaya matatapos ang kanilang kalbaryo? Ano ba yan, Chairman? Alamin sa Kilos Pronto. Kailan kaya makikita malinis at magarbong jeep sa kalsada? Tsoper, nakaporma, hindi nakatuwalya. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alam nyo mga ka-KP, alam mo Lex, dito sa Kilos Pronto sa Bitag, daan-daan na ho ang mga naloko ho sa housing, partikular itong, may pangalan pa naman. Ito ho, sasabihin na ho namin sa inyo, no? Pro-Friends. Ngayon, sa maniwala man kayo sa hindi, alam ko kasi nagbago na sila, pero dito, lumaki ng kampanya nila, ang mga kumpanya nila, pero parang yung mga natitirang mga problema noon, hindi nyo inasikaso, kaya eto, nakilos pronto kayo, panoorin ng actual inspeksyon ay sinagawa ng tanggapan ng HLURB kasama ang Kilos Pronto team. Tahimik na komunidad, maliit ngunit masayang tahanan. Ganyan isinilarawan ni Maricel Bautista, Tubong San Fernando, sa lalawigan ng Pampanga, ang bahay at lupang kanilang nabili sa isang eksklusibong subdivision sa bayan ng Mexico, Pampanga. Subalit, matapos makumpleto ang bayad sa house and lot, kahit titulo ng lupa, wala raw na ipakita ang developer. 1.7 lahat-lahat po yung naibigay doon. Bali cash po siya. Kasi ang ano po namin doon na matitirahan na po siya kaagad. Ang kaso ang nangyari, 3 months na sabing ia-award, wala pa po sila mapakitang bahay noon. Tapos lumipas po ng mga 1 taon, 2 taon, wala pa rin po sila mapakitang bahay. Ang pinakita lang po nila yung title lang po ng bahay na pagtatayuan. Kaya naman, matinding pagkadismaya ang kanilang naramdaman. Ang pera kasing pinambayad nila sa Pro-Friends, ang developer ng naturang subdivision, ipon pa raw mismo ng kanyang kapatid na OFW. Bali savings po ng mag-asawa yun. Yung kapatid ko, yun po yung pinambayad. Hati po sila doon. Pinambayad yun dahil anong problema? Dahil nga po yung sa baryo po noon na paalisin po daw kami. Tsaka nagka-interesado rin po kami sa bahay kasi po maganda naman po yung model house nila. Ito po yung kinuha kong model house ng Mia. Sa pagberipika ng Kilos Pronto Bitag sa iba pang mga reklamo sa naturang developer, lumalabas na daan-daan pala ang kanilang naloko. Sa pagkakataong ito, kasama si Maricel, Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Commissioner Luis Paredes ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. At matapos na marinig ni Commissioner Paredes ang panluloko ng developer, walang patumpik-tumpik siyang nagtalaga ng inspeksyon sa site. Huwebes, 2 Marso, ng kasalukuyang taon, tinungo ng HLURB Main at Region 3 Kilos Pronto Bitag kasama ang mga nagre-reklamong buyers ang pangakong subdivision. Sa unang tingin, akalain mong tapos na at occupied na ang mga units na ito. Ngunit, nang aming suriin, tila na luma na lamang ang mga ito sa kakaantay na matirhan. Subalit hindi agad na i-award sa mga buyers dahil ang mga units na ito walang tubig at kuryente. Ayon sa Regional Director ng HLURB Region 3 na si Attorney Dastan San Vicente, bago raw i-turn over ang unit sa buyer, generally dapat kumpleto na. Halimbawa, yung tubig, yung kuryente, siyempre, habitable na rin yung bahay. Sa kasulukuyang sitwasyon na naturang ari-arian, hiling na lamang ngayon ni Maricel na may balik ang perang kanyang ibinayad. Isa lamang si Maricel sa daan-daang umasang magkakabahay at lupa na hanggang ngayon nakatenga at napako. Alamin ang buong kwento ng mga nabiktima at kung papaano may bibigay ang nararapat sa kanila sa programang Bitag. Alam mo, Lex, ito kami seryoso ho na tumulong sa mga taong, mga
ito na agrabyado. Ito ho mga lumapit dito sa atin, Lex. Yeah. Agrabyado sila. Kaya kayo dyan sa ProFriends, hindi namin trabaho'y sirain ang inyong negosyo at inyong pangalan na pinangangalagaan kung meron pa kayong pangangalagang pangalan. Alam ko naman, iba't ibang ProFriends sa Cavite, naging reklamo, nagka-problema na dyan. Pero alam ko, iba sa inyo, hindi tinatapos yung, kumbaga, nakabayad na. Ito, nakabayad na, hindi pwede mag-move in sa anumang kadahilanan, kayo lang nakakaalam kasi ito yung nung araw pa, Lex. 2-3 years ago, pero iba sa kanila, binabayaran naman nila. Ang problema rito sa inyo, ProFriends, kung gusto nyong maging aktibo ang inyong advertisement sa television, sa dyaryo, kung saan-saan, sa mga billboard, bakit hindi nyo ayusin muna yung mga ginagawa, yung inyong development? Kasi hanggat may nagre-reklamo, kayo mabibisto eh. Actually, maganda naman yung ginagawa nilang housing, yung mga ginagawa nilang mga pabahay. Maganda yan, ha? Ang problema naman siguro, baka hindi naman siguro kompleto ho. Tulad yan, walang kuryente, walang tubig. Tapos ngayon, kompleto ng bayad ng ilang po mga nagre-reklamo ngayon, gusto nilang i-refund ho yun. Kaya ba ninyong bayaran ho yun? Di ba meron dumating sa atin dito, Yes. nagreklamo, pero nabigyan ng paraan, nabayaran ho siya. Pero isa lamang po yun. Sabi nga dito, daan-daan. Paano ho ninyo isa-isahin po yan? Masisira pa rin pangalan ho ninyo dyan. Ayusin na natin, ProFriends. Ito kasi, Lex, again, inuulit na, existing kayo at malaking inyong kumpanya at meron kayong malaking bangkong kasama na dyan. Para nagkaroon na ata kayo ng initial public offering or whatever that is. Pero sa amin ho, hanggat may reklamong ganyan, hindi ho kami titigil eh. At kami magsasabi ng katotohanan, kaya huwag kayong masasaktan dito sa programang ito sa Kilos Pronto para sa bayan, sa estasyon ng sinasabing gobyerno, PTV4, hindi kami mag-atubiling ilantad ho to eh. At nakahanda ho kaming kunin ang inyong panig kung gusto ninyo. Nagtatago naman kayo. Ewan natin kung saan kayo eh. Di kayo mahanap-hanap. Para matigil na ho yung reklamo, kumuha kayo ng maganda ho ninyong maganda hong tagapagsalita ho ninyo. Para at least, kung meron man ho kayong ginagawa, at least malaman na ho ng publiko na meron kayong ginagawa. Pero ngayon, so far, may lumalapit dito sa amin, ibig sabihin, may problema pa rin kayo. Pero ako, Lex, diretsuhin na natin, May mga abogado kayo. Abogado di Campanilla, kung tawagin. Ala kaming kiber kung sino man kukunin ninyo di Campanilla yan. Hanggat may reklamo laban sa inyo, hanggat hindi nyo hinaharap itong mga complainant na to, hanggat nakakaabot sa amin, hindi kami magsasawang ilantad kayo. Ganun lang kasimple. Ngayon, huwag kayo magbabanta na parang ilalibel kami. Samahan ko pa kayo sa korte. Walang problema. Dalhin yung abogado ninyo. Ayusin nyo muna ang reklamo. Ayan, pag naayos nyo na yan, okay na tayo. ProFriends, stick with your name. Pro, ha? Pro. Hindi kayo kalaban ng kaibigan. Antay, huwag kayong antay. Tama. Pro kayo. Okay. Dito naman tayo, Ben, sa Kilos Pronto Metro. Tingnan natin to. Sa ipinadalang litrato ng concerned citizen, makikita ang mga motorsiklong nakaparado sa harap ng Police Community Precinct 1, dyan sa Kamuning, Quezon City. Ayon sa mga apektadong pedestrian, yung po yung mga tumatawid doon dyan, pulis do'y may-ari ng mga motor. Resulta, hindi na raw sila makadaan po sa sidewalk na ginawa na pong paradahan po yan, para sa kanila dapat po yan eh. Kaya ngayon, paano ho natin ma-action yan? Siguro, tawagan ho natin ang pansin ang Quezon City Police District. Sa pangunguna ho yan ni Chief Superintendent Elezar. Siguro sir, pakisilip po yan mismong pulis pa daw ho may-ari. Paano yan? Hindi naman paradahan po yung sidewalk. Mas maigi siguro, lagyan nyo ng espasyo yung inyong pong motor. Alam naman ho natin, di ba Ben? Sidewalk yan eh. Dinadaanan yan. Okay, nasa linya na ba? Wala pa. Pero para sa atin, Lex, alam nyo ho, kayo dyan sa QCPD, mga kaibigan namin kayo. Kaya lang, pag may mga reklamong kapareho niyan, kami ho hindi mag-atubili rin na sasabihin sa ere. Mababait naman kayo nakikinig naman kayo. Pero dito, kami bubusina muna sa inyo, pakiayos lang mga bossing. Madali lang naman siguro yan eh. Makukuha naman kayo sa kunting pakiusap dyan. Okay, nasa linya ho ngayon si Chief Inspector Jay Cuden, siya po ang Public Information Officer ng QCPD. Chief Inspector, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV, sir. Good evening din po. Opo, Chief Inspector, ano pwede ho nating magawa ho dito? Dito po, banda po itong Kamuning na Police Precinct Community Precinct,
Diyan po sa may Kamuning, nakahambalang din mga motor. Pulis daw may-ari. Ano pwede ho natin gawin po dyan, sir? Bali, pagsabihan po natin muna yung commander nila, po. Yeah. Para ayusin yan, para wag naman mga nakahambalang at nakasagabal sa publiko. Oo. May area naman siguro pwedeng paradahan po niyan. I'm sure siguro baka nagmamadali po yung mga investigador ho ninyo na dyan po nila na isasampaw yung motor. Okay lang ho yun. Pero eventually, dapat tanggalin po at maghanap po tayo ng magandang parking siguro, sir, no? Opo. Ang ano lang naman natin dito ay para naman hindi makaabala doon sa dumadaan. At sa mga dumadaan po. Opo. Okay, sige sir, bibisitahin namin ulit po inyo pong PCP dyan po sa may Kamuning kung inyo pong nagawan po to ng kilos prontong aksyon. Thank you, sir. Opo. Si Chief Inspector J. Cuden po yan ng PIO po ng QCPD. Madali naman silang kausapin, Lex. Yeah. Diba, kung titingnan natin, kaya lang kuminsan, baka nakakalimot yung mga kaibigan nating pulis dyan na kung saan yung mga motorsiklo, ginawa yung parking. Kita nyo hindi pa maganda pagka-park, no? Talagang kahit na anong posisyon na lamang. Baka nakalimot lang, Lex. Ngayon, sige, hayaan natin muna. Okay? Dito naman tayo, Lex, ano? Noong Pebrero, magkakasunod na malawakang protesta ang kumalampag sa LTFRB at Department of Transportation sa balitang modernisasyon para sa mga PUV o mga pampublikong sasakyang gaya ng mga jeepney. Kaambyo naman ang DOTR, maraming benepisyo sa mga driver at commuter ang programang ito. Kung paano, alamin sa All Points Bulletin. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layunin ng PUV modernization na gawing ligtas, komportable at environment-friendly ang lahat ng ating mga pampublikong sasakyan. Sa oras na may patupad ang PUV modernization, magkakaroon na ng sweldo at benepisyo ang mga driver tulad ng mga empleyado. Ayon sa DOTR, sa ganitong paraan, hindi na kailangan ng mga tsuper na nagmamaneo ng higit sa 8 oras at makipag-agwan at unahan sa pasahero. Wala na kasing boundary na hinahabol araw-araw. Sa programang ito, aasahan daw ng mga commuters na magiging malinis, ligtas at PWD-friendly ang kanilang biyahe at may bonus pang libreng Wi-Fi sa bawat PUV. Dito, higit na mababantayan ng LTFRB ang mga prangkisa ng mga pampublikong sasakyan na linsunod sa mga lugar kung saan sila pumapasada. Sakop din ng modernization program na ito ang mga bus, UV Express at iba pang pampublikong sasakyan. Dahilan kung bakit sunod-sunod nga ho yung tigil pasada. Kaya ho ating po mga pasahero, sila po ang naapektuhan po dyan kapag nagkakaroon po ng transport strike. Pero dapat po sanang linawin muna ho ng ating po mga nanggagalaiti po mga transport group tulad po ng Piston, nila Ka George dyan, San Mateo, at maging ng grupong Stop and Go Coalition na sila po yung tumututol kagad dito sa gagawin po modernization. Alamin nyo muna bago kayo bumuka na inyong bibig para kontrahin po itong gagawin pong private modernization po ng ating pong DOTR. Ako, Lex, wala akong makitang masama dyan sa ginagawa ng DOTR kasi unang-una, yung prangkisang binigay sa inyo mga putok sa buho kayo na, kumbaga, kayo yun ang tigil pasada agad, kinakastigo nyo agad yung mga mananakay, hindi nyo iniisip na iyang prangkisa na yan ay pribilehiyo, hindi karapatan. Maraming pipila para dyan. Kaya lang kayo, ang bilis nyong, kumbaga, hindi ba, kamakailan, di ba? Naging paksa natin dito na tumigil pasada sila. Pagkatapos parang ang laging napaparusahan yung taong bayan. Kaya ito, gusto ko nang mapatupad to kasi unang-una, ang dami kasi mga jeepney na magagalit man kayo sa akin, ala akong pakialam. Kakarag-karag na. Kung medyo masagi ka lang, matitetano ka eh. Matitetano ka eh. Sobrang kalaong, bulok na. Panahon pa ni kopong-kopong. Kaya panahon na para linisin na yan. Kung sakaling kayo mga operator, alam pera, siguro hindi kayo dapat naging operator. Kasi merong iba dyan na parang buksan na yan para sa mga may datong na para makapagsilbihan ng tama yung tao bayan. Pero nagkakaroon po ng misinformation dahil nga akala siguro nila phase out totally ng mga jeep. Hindi to phase out na gusto ko ng ating pong Department of Transportation. Ito po'y pagagandahin para naman
para sa inyo na rin po, sa kapakanan ho ng mga drivers at operators, at the same time, yung po sa mga mananakay. Yan. Kung maganda ang jeep ninyo, syempre, kayo po ay sasakyan nila. Kung pangit mo yung sasakyan, kakarag-karag, bulok na, siguro, may ilan po dyan, huwag mo magalit ng ilan po dyan, baka siguro panahon pa ni Kopong-Kopong po yan eh. Mangoma. Diba? Mangoma. Pero para Umabot sa na akin, ng 30 years. Ito para sa akin, makinig kayo, kayong mga spoiled brat, kayong mga lumalaki mga ulo ng mga operator at panawagan agad sa inyo kung sa mga kasamahan ninyo. Pag nag-strike kayo, ang pinaparusahan nyo yung taong bayan gaganti sa inyo. Pero isip nila, ala naman choice yan eh. Kasi kahit na bulok, sasakyan kami. Ano kaya yung mga jeep ninyo, pinag-uuntog-untog yung ulo ninyo dyan para marunong kayo madala? Kasi panahon na, para sumunod kayo. Ay, naku, sus Mariosep. Ito siguro, DOTR, LTFRB, mag-usap-usap rin sa mga labor groups para maintindihan. Okay, dito Ben, pupukawin natin ang mga tutulog-tulog sa pansitan ng mga opisyales po ng Taytay Rizal, particular po ang mga barangay kapitan. 2 taon na raw pong problema ng mga residente ang baradong kanal at drainage yan po sa kabaan ng Jasmine Street. Nasa sakop po yan ng Barangay San Isidro at Barangay Dolores sa bayan po ng Taytay Rizal. 2 barangay po yan San Isidro at Dolores. Binabahay na rin daw ho ng mga lamok. Naku, yung dengue ho dyan. Hindi rin daw nila matiis ang malansang amoy ng tubig na matagal pong naka-imbak. Yung pong, ano tawag yung Ben? Yung kapag hindi gumagalaw yung tubig. Kanal. Yung may term yan eh. Basta Mamaya, ano ko yan? Stagnant, yun. Nasa dila ko na eh. Ayun. Makailang beses na rin daw po nilang inilapit po ito sa kanilang barangay. Ang problema, hanggang ngayon, pakuya-kuya-kuy lang po yung mga chairman nila dyan. Ayun. Kuya-kuy. Okay. Ito, kausapin natin. Kung totoo bang kukuya-kuya-kuy itong si Secretary daw hoto ng Barangay San Isidro, walang iba kundi si Ginoong Vic Luna. Ginoong Vic, good evening. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Yeah, magandang gabi po, Sir Alex. Opo. Sir Vic, ano ba ho pwede nating gawing action po dito? Nirereklamo daw ho, medyo matagal na pala daw itong problema sa drainage po sa may barangay ho ninyo, San Isidro. Opo, yung pong sinasabi nilang lugar po niyan, ang totoo po niyan, kami po ang nakagawa na iayos yung drainage ng mga kalsada na mapunta po doon sa Hasmin Street. Opo. Mayroon pong 5 street yan. Okay. First, second, third, fourth, and fifth. Nagawa na po namin na iayos yung drainage ng 1, 2, 3 street po. Papunta na po yan sa pinaka-creek ng barangay. Ano po naging problema po dito kung naayos sa palahon ninyo? Yung pong sinasabi nila na nagkakaroon po ng clogging, barado at naging sanhi ng baha. Mababa po talaga po yung creek na yon, kaya po pag umulan ng matindi, malakas po yung tubig, kaya po yung tubig doon sa sapa ay pumupunta po doon sa level ng Hasmin Street po na yan. Hindi kaya ho may problema ho sa paggawa ho ng drainage ninyo? Mukhang hindi siguro po malalim at hindi rin siguro po angkop para dumalo yung tubig doon po sa mga ilog. Opo, pabayaan nyo po at bukas na bukas din po at papupuntahan po namin yung lugar na yan na sinasabi po nila para ma-check po natin kung medyo may problema nga po doon sa paggawa ng drainage namin. Para ho kasi maibsan ho natin problema na yan dahil po kita nyo naman ng lugar medyo matagal na daw. Yung kinakatakutan ho nila doon, yung lamok daw sir, baka magka-dengue ho sila. Opo. At tungkol naman po dyan sa dengue po, naka-schedule na po yung aming mga lugar na yan sa Barangay San Isidro na magmi-misting po kami diyan. So, anytime po, itong linggo na ito, magkakaroon na po kami ng regular misting sa buong San Isidro po. Okay. Sir Vic, babalikan ho namin yan. Bibisitahin po namin yung area ho ninyo kung sakali po meron po yung ginawang aksyon. Yes po sir, maasahan po ninyo. Magkakaroon po yan ng positive action po starting po tomorrow. Okay, maraming salamat to si Vic Luna. Vic Luna ho, ang secretary po ng Barangay San Isidro, dyan po sa Taytay Rizal. Ito naman pong isang barangay, ang barangay po ng, ano ito yung isang barangay? Barangay Dolores. Ito ho, nakausap po namin kanina, si Jason Isla. Siya rin po ay barangay official rin po doon. Ito pong kanyang puntugon. Sa ngayon po kasi, ang nagagawa po natin, yun nga po yung ating pagbubukas ulit ng mga kanal pag nasa ayos ng ating canal cover. So, siguro lang po, ang ating hiling lang po ay kooperasyon po ng mga taga doon
na once nating nilinis yung ating mga canal cover at yung ating pag-dredging, sana po magmula rin sa kanila yung pakikiisa dun sa pag-nilinis ng kanilang area. Okay, Jason Isla, maraming salamat sa iyong eksplanasyon, pero hindi ho namin gusto ang inyo pong paliwanag, ang gusto namin aksyon kaagad. Tulad po ng gagawin po ni Ginoong Luna ng Barangay San Isidro. Gayahin na lang po ninyo yung gagawin po ng Barangay San Isidro. Ayun. Okay, Ben. Okay. Eto naman si SPO3 Las Cañas. Sabi niya halos 200 ang pinatay niya nung siya'y miyembro ng Death Squad o DDS. Anya, ipinaligpit daw ni President Duterte ang mga drug lords na karibal ng kanya mga pinoprotektahan. Mga ka-KP, anong sa inyo? Ito sabi ho ni Michael Salvador, ang sabi ho niya ito sabi niya lang yun, walang ebidensya, puro ngak-ngak lang. Si Ronald Silver, hindi kami maniniwala sa Satanas na yan. Las Cañas pala. Las Cañas. Las Cañas. Ayun. Si Melody Tezuka, hindi ganun kadali paniwalaan ang sinasabi ni Las Cañas. Kailangan meron siyang tamang ebidensya na magpapatunay kung totoo nga lahat na kanya pong testimony laban kay President Duterte. Ayun. Ay, alam mo, Lex, ang burden kasi ng proof, nasa kanya. Biro mo, nagsinungaling ka na, tapos biglang babawiin mo, nagre-recant ka, nung ginawa mo, public press conference ka dyan sa loob ng Senado, at ngayon, ginawa mo na naman, nanumpa ka na naman dyan, paano ho yun kung babaliktad ka na naman? Dapat yung perjury case natin, dapat dagdagan ng parusa yan, di ba? Alam mo, Lex, masasabi, ito natataranta to wala nang magawa ng ewan. Kasi kanina, pag pinakinggan mo talaga, pagkatapos yung mga nandoon yung mga dilawan, iisa lang ang kanilang gusto mangyari. Maiparating ang mensahe na lahat na sinasabi ni Las Cañas, totoo. Sino bang may pakana niyan? Hindi ba yung... Ayun. Mario Josep. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Pasintabi po sa mga manonood. Ito po amin pong advice po sa inyo. Sensitibo po ang video ninyo pong mapapanood ngayon. Dalang insidenteng ito pong pamamaril sa isang amaho sa Barangay Santo Cristo, abay nasa pulpo ng CCTV. Ang pamamaril, ginawa mismo daw ito sa harap mismo ng kanyang mga anak. Panoorin po natin. Linggo ang araw na inilalaan ng maraming Pinoy para makapiling ang pamilya. Ito rin ang araw na hindi malilimutan ng pamilya Liang nang salubungin sila ng trahedya. Kahit tirik ang araw, binulabog ng 6 na magkakasunod na putok ng baril ang isang tahimik na barangay sa lungsod ng Quezon. It was a shooting incident that happened February 19 around 1:45 in the afternoon in Barangay Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City. Ang biktima, isang 40 anyos na padre de pamilya. Ricky po yung pangalan ng biktima. About na aalis sila kasama yung kanyang 2 anak na lalaki. Noong panahon na yan, papunta sila ng mall kasama ang tatay. Magkikita sila doon ng kanilang nanay. Mamamasyal at kakain ng tanghalian. Pero masaya sanang bonding ng pamilya. Napalitan ng takot at matinding pangungulila. Sa harap kasi ng 2 batang ito, pinaslang ang kanilang ama ng isang hindi pa kilalang salarin. 6 po na sunod-sunod na putok o pagbabaril po doon sa biktima ang pinakawalan po ng suspect. Tumaging humarap sa kamera ang pamilya ng biktima sa pangambang babalikan sila ng suspect at ang dahil na rin daw sa trauma. Pero ayon sa kanila, wala sila maisip na dahilan kung bakit pinaslang si Ricky. Una-una, wala po siyang record dito. Napakabait naman tao at tahimik. At walang ginawa kundi mag-aanap buhay para sa kanyang pamilya. Tiyempo namang alerto ang Barangay Santo Cristo at huli sa kanilang CCTV camera ang mga sumunod na pangyayari. Matapos barilin si Ricky sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa kanto ng Palawan at Pangasinan Street, pasimpleng lumakad papalayo ang suspect
Habang nagsisimula nang lumabas ang mga nagulantang na kapitbahay, maya-maya pa, tumakbo ito ng saglit at lumakad pang muli. Hanggang sa makarating sa kabilang kanto, saka sumakay ng tricycle papunta sa kabilang barangay. Paniwala ni Cap Rizaldi na tugma sa teorya ng pulisya. Hindi po lone gunman yun. Meron pong kasama at marami. Hindi lang basta galit. Planado po kasi yung planado po kasi yung pagkagawa nila ng krimen po. Sa CCTV footage na nakuha ng aming team, na una ninyong napapanood dito sa Kilos Pronto, makikita ng ilang minuto bago mag-alas 2 ng hapon, bumaba mula sa puting van na ito ang suspect, saka naglakad papunta sa kotse ng biktima para barilin ng 6 na beses. Sa puntong ito, sa tulong ng CCTV footage ng barangay at ilang nakakita, naglabas ang pulisya ng composite artist sketch ng suspect. Apilan ng pamilya ng biktima at ng QCPD kung sino man nakakakilala sa suspect na ito o may impormasyong makatutulong sa paglulutas ng kaso, huwag matakot at agad na lumapit sa pulisya. Ako, Lex, nakita ko kanina, no? Sobra yun, eh. Sobra. But anyway, kahit na may CCTV, parang baliwala dun sa mga mamamatay tao tulad ng putok sa buho na yun. Kumbaga, ganun lang, parang... Casual. Very lang, casual ang ginawa po niyang krimen. Ngayon kami mga ka-KP, kaya ho namin pinapalabas na ganyan. Layunin ho namin magkaroon ho ng kalutasan or mga tips ho mismo manggagaling sa inyo. Imposible naman hindi nyo manamumukha yung, ito yung siguro lang, doon lang sa tindig pala ng tao kahit naka-baseball cap. Yeah. Iba sa inyo, kilala to eh. Baka sakaling kung kilala nyo ho, ipagbigay alam na lang ho agad sa QCPD o di kaya ibigay nyo lang ho sa tips sa amin dito. Kahit bigay nyo na lang ho sa akin. Ganun ho, para makatulong na lang ho tayo. Nung sa ganun ho, mabigyan ng hustisya. May 2 anak na. Dahil kung nakita ho ninyo, may mga artist sketch naman ho ginawa ang ating pong PNP, siguro makatulong ho tayo, ituro ho ninyo at para mabigyan po ng hustisya ito pong pamilya Liang. Okay, dito naman tayo, Alex. Mga totoong tao, ito ho'y mga karamdaman ho na enlargement of the heart. Iba ho talaga, nagpatingin sa doktor. Nalaman niya na siya pala ay may enlargement of the heart. Ngayon, sa pamamagitan ho ng pag-inom niya ng ito ay King's Herbal, dito ho, nagkaroon ho siya ng kakaibang lunas. Panoorin ho. Bigla na lang akong kakabahan ng walang dahilan na parang hihiwalay yung puso ko. Ako, pinalaboratory, nagpa-x-ray ako, to the echo, ECG. So, nalaman doon na meron ako enlargement of the heart, cardiomegaly. Napanood ko sa TV, King's Herbal, napanood ko. Itinry ko, bumili ako ng King's Herbal. Nakaramdam ako ng ginhawa. Yung nagpapalpitate ako, nawala yun eh. Lahat ng laboratory ko, ang x-ray ko, normal ang aking heart, nawala yung enlargement of the heart ko. Doon ko talaga napatunayan, napakalaking tulong talaga ng King's Herbal sa buhay ko. Normal na yung buhay ko. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kung hindi ho ninyo na itatanong po, ang Kilos Pronto po ay malapit po sa mga OFW. Kami po ay marami hong napauwi ho dito mga OFW na naiipit po dyan sa Middle East. Kaya naman po, minabuti ho namin dahil nandito po sa studio ngayon si Ginoong Julie Patiik. Siya po ay 34 years old para humingi po ng tulong para mapauwi rin po ang kanya pong asawa, Mrs. po niyang si Jonelyn Patiik, na ngayon po'y nagtatrabaho bilang isang domestic helper dyan po sa Dammam, Saudi Arabia. Tapos na raw po yung kontrata niya pero hindi pa rin daw po siya pinapakawalan po ng kanya pong amo.
Maliban dyan, October 2016 hanggang Enero ngayong taon, abay hindi rin daw siya pinapasahod pero patuloy pa rin pong nagtatrabaho po itong si Jonelyn. Kaya nandito si Julie. Magandang gabi ho sa iyo, Ginong Julie. Julie, kumusta? Mukhang emotional si Julie. Dahil syempre, kapag mga ganito pong problema talaga ho, kapag ang misis ho ninyo or parte ho ninyo pong mga kamag-anak, medyo stress po dun sa lugar ng pinagtatrabaho nila, ganun po talaga. Siguro, Julie, kaya mo na bang magsalita? Yes, sir. Okay. Ano ba nangyari? Tapos na siya sa kontrata niya dun sa kanyang amo, no? At ano nangyari? Tapos na po yung kontrata niyang January 2017, okay. January 16. Tapos, hindi siya po papayagan ng amo niya makauwi dito. Oo. Tapos sabi ng asawa ko po, mula ng October hanggang ngayon, hindi siya po binigyan ng sahod. Oo. 2 years lang ang kanyang contract doon. 2 years lang po yung contract niya. Oo. Tapos, nung January po, yung last na tumawag sa akin, yung January 28, yun na po ang last na tumawag na sabi niya, ako na lang daw bahalang pumunta sa agency na humingi ng tulong para makauwi po siya. Oo. Kasi po yung cellphone niya daw, kinuha ng kanyang amo. Nako. So wala nang komunikasyon? Wala na po siyang komunikasyon. So ganito, para sa inyo, okay sana kung tuloy-tuloy lang trabaho niya, basta nakakapagsahod siya. Ang problema, walang sahod. Wala siya natatanggap mula noong October. Yes. Natigil na. Yun po, sir. Kasi sabi niya, sir, daw, hindi na siya makatiis doon. Gusto niya daw umuwi na makita yung kanyang mga anak at yung mga pamilya na din sa Pilipinas. Mukhang naka-schedule talaga na matapos na ng January, uuwi na siya after that. Sir. Yun. Kasi excited na siya daw umuwi kasi alam niya na malapit niyang in contract niya nung January. Gustong-gusto na niyang umuwi. Pero nung tumawag siya, sabi niya, pa-extend noon pa siya daw ng kanyang amo ng 1 year o hanggang 4 years. Oo. Yun ang sabi niya. Oo, yun sabi ng kanyang amo. 1 year hanggang 4 years. Pero sabi niya, uuwi siya may 8 months pa daw siya bago siya umuwi dito sa Pilipinas. Yun ang sabi. Nakatakutan ko lang, sir, kasi yung visa niya baka expire na, saka mas delikado pa. Mas delikado po siya doon. May binanggit ba siya nung huli mo siya nakausap nung Enero 28? May binanggit ba siya na siya po ba'y pinagmamalupitan nitong amo niya? Hindi naman, sir, kasi saglit lang yung sir tumawag para mapaalam na yung cellphone niya kinuha at hindi na siya makakommunicate dito po sa Pilipinas. Tapos nag-alala na po ako. Julie, sandali kakusapin natin ang recruitment agency nitong asawa mo na si Jonelyn. Kausapin natin sa linya si Arnel Sanchez ng welfare supervisor po ng Triple ML Recruitment Services Incorporated. Sir Arnel, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Magandang gabi po. Opo. Sir Arnel, kasama ko po si Julie Patiik. I'm sure kilala ho ninyo asawa ho niya, no? Si Jonelyn Patiik, kayo daw ho ang nagpadala sa kanya po dun po sa Dammam, Saudi Arabia. Anong pwede ho natin gawin? Mukhang tapos na ho yung kanyang kontrata. Ba't ayaw ho siya paalisin ng kanya pong amo? Magpapaliwanag po ako. Sige po. Ang totoo po niya, nakausap ko po si Jonelyn kanina. Okay. Nakausap ko po siya. The same number na nanggaling din po kay Mr. Julie pati. Okay. So, nakausap ko po siya kanina. At sabi ko, kinumusta ko siya at tinanong ko, may reklamo si husband mo. Ano ba yung problema? Ang sabi ko po sa akin nga, yung tungkol sa sabi niya, nagkausap na sila ng kanyang amo tungkol doon sa kanyang pag-i-extend. Sabi niya, pumayag naman siya kasi sabi niya wala pa magbabantay dito sa dalawang bata na inaalagaan ko, 2 years old at 4 years old. Sabi niya, okay naman ako doon kasi yun lang naman ang trabaho ko dito. Sabi ko, ano pang ibang problema mo? Yun lang po, yung sweldo ko, hindi pa na-ibigay sa akin. Sige. So, anong sabi ngayon? Nung last ng employer mo? Sabi niya po, this month naman daw po ibibigay. So, ang ginawa ko po, kasi sabi ko, pwede ko po makausap yung amo mo. Magkakaintindihan ba kami? Sir, Arabic yun. Hindi po. Sige. Sabi ko sa kanya, sige, patawagin ko yung tao namin dyan, si Mr. Rolando Santiago, na nasa Dammam, para kontakin si amo mo dyan. Okay. Tapos, binalikan ko si Lidl. Sabi niya, opo, nag-kausap na po sila nung amo ko. Ang sinabi ko po kay Mr. Rolando Santiago, Pilipino po ito na tauhan natin na naka-deploy po dyan sa Saudi pag kami mga problema siya po ang tumutok. Sabi niya, ang sinabi ko sa kanya, bigyan mo lang ng instruction si employer na
kung yun na talagang usap sila, sige, basta pauwi niya kung ano na pag-usapan nilang dalawa at saka yung sinasabi niyang sweldo na ibibigay na niya yung kabuuan, yung buwan na ito, ibibigay daw. Ibibigay sa kanya. Tapos nakausap ko ngayon, binalikan ko si Jonelyn kanina. Opo. Sabi niya sa akin, Sir, ngayong gabi nga din po, ngayong araw na ito, magpapadala yung amo ko kay sa husband ko. Tapos, tinanong ko siya, natawagan mo na ba si husband mo? Julie. Opo, natawagan ko na po. Kasi sabi ko, nag-aalala na si husband. So wala kayong last, sandali po Sir Arnel, nag-usap ba kayo huli nung nag-usap ba to si si Sir Arnel at si Jonelyn? Nung pumunta kami dito, sir, hindi pa kami nagkausap. Wala pa, wala siguro nung prase na doon yung tinawagan na niya po yung yung uwa, yun siguro umaksyon na sila doon. Pero sir, nung pag in contract niya yung January, pumunta kami agad sa agency niya, sir, doon sa Iloilo. Oo. Tapos yung kinontak nila dito sa may binigyan kami ng number ng agency dito sa Maynila. Tapos si Sir Arnel, yun ang kinukontak namin araw-araw. Oo. Tapos yung sabi niya... Naintindihan mo ba, Julie, yung sinasabi ni Arnel? Mukhang nagkaigihan na sila ng amo ni Jonelyn. Tama ba yun, Sir Arnel, no? Mukhang okay ng pag-uusap. Masaya nga po si Jonelyn kami na nagkausap ko, tumatawa pa. Sabi ko, umiiyak yung bata sa paligid mo. Pwede ba kasi kasuhin ko muna? Mamaya na lang kita nagkausap. Sabi ko, hindi, andito naman yung isang amo ko. Alaga niya ngayon, pinapabayaan niya ako makipag-usap sa niyo. So, okay, Sir Arnel, para maigsi na lang ho tayo, wala na ho kaming oras eh. In a nutshell, parang okay naman po si Jonelyn na mag-extend, basta't bayaran lamang po yung kanyang sweldo. Ganun po ba yung nangyari? Yes, opo. Yun na po yung aking sinusukan at sinabi namin, ngayong araw na ito magpapadala yung amo niya. Pero yung kabuuan, itong buwan na ito yung papadala sa kanya. At yung usapan nila, kasi sabi ko, Jonelyn, kung sakasakali, bakit ayaw mo pang kulang pang ipon ko. Gusto ko sana mag-ipon ng konti. Yun. Gusto pa ho talaga ni Jonelyn. Opo. Okay. Siguro sir, kapag siguro ang OFW na si Jonelyn talagang gusto na niya umuwi, I'm sure nandyan po kayo, umaalalay po sa kanya para in case na gusto na talagang umuwi, pauwiin po natin sir. Okay? Opo. Andito lang po kami. Sige sir. Okay. Maraming salamat. Arnel Sanchez, po ang welfare supervisor po ng kumpanya pong MMML Recruitment Services Incorporated. Okay, Julie, mukhang okay pala si Jonelyn. So, siguro, last na pag-uusap siguro ni Jonelyn, tawagan mo siguro sa ulit. Sabihin mo, mag-usap kayong mag-asawa. Kung ano ba talaga. Kasi sabi na sir, nung sa akin na, sabi niya, gusto niya na daw nang umuwi. Yun lang sabi niya. Yung last ng communication, yung January, tapos hindi na siya nag-communicate, naalala na kami kung ano nangyari sa kanya. May bagong communication ngayon kay Arnel. Baka siguro, try mong tawagan siya ngayon, tapos kung malabo pa sa'yo, bumalik ka dito sa amin. Pero ang nangingi ko lang, sir, na uwiin lang siya sa Pilipinas. Ikaw na may gustong umuwi siya. Julie, ganito na lang. Ang misis mo gusto makaipon. Oo. At ala pa raw siyang ipon para sa inyo yan. Yun. Nag-iipon siya para sa inyong mga anak. Patrabahuin mo. Maliban na lamang kung siya'y sinasaktan, minalulupitan. Parang ikaw ngayon ang naging babae, siyang naging lalaki. Para siya yung medyo buong loob para itaguyod ikaw at iyong mga anak. Hayaan mo na ako kausap. Siguro last mag-usap kayo siguro, tawagan mo siya ulit, kung makontak mo siya. Dahil lang based sa usapan natin kay Arnel. Hindi ko makontak sir kasi yung ginamit niya sir, yung telepono ng kanyang employer. Ganito na lang, Julie. Tawagan mo na lang, baka nagkatampuhan lang kayo eh. Hindi. Ha? Mahal mo ba misis mo? Mahal po, sir. Ayun. Sigurado ka? Opo, pumunta pa sa Manila. Baka siguro kulang lang yan ng komunikasyon. Gusto mo, samahan ka namin ng team namin papunta kay Arnel para dun try nyo, kayong gamitin yung telepono nila para makatawag kay Jonelyn. Okay? Okay, sir. Sige. Thank you, Julie. Yun. So, hirap talaga pag nagtatrabaho sa abroad. Namimiss rin siguro ni Julie. Namimiss mo ba, Julie? Sige, dyan ka lang. Eto naman si Janet Napoles, alam pa kundangan sinabi kanina sa isang ambush interview, nangikil daw sa kanya. As in, nangotong itong si Senator Laila de Lima para huwag nang buksan ang serious illegal detention case na isinampa ni Ben Horluy. Naniniwala ba kayo rito, mga KKP? Ito, sabi ho ni Nene Angel, alam nyo na kotong queen si De Lima. Ayun. Si Angie Amayim. Isa pa tong Napoles na to. Isa sa mga magnanakaw kung ngotong, ibig sabihin may milyon kang nakatago at dapat
magsambunatan kayong dalawa na dyan sa kulungan dahil pareho kayong mga walang bodyguard. Yun. Okay. Yun. So, padala pa ho kayo ha. Marami pa ho tayong oras. We have 10 minutes to go bago po mag alas 8 po ng gabi. Okay. Ito naman, Lex. Mahirap talaga, Alex, pag ang isang individual may karamdaman sa baga, sakit sa baga, may tubig sa baga, no? Ito hong isang kwento ng isang Ariel Celetaria at tubig sa baga, ha? King's Herbal ang kanyang ininom. Pakinggan natin yung istorya. Hirap po ako na huminga, kaya yung tagiliran ko dito nananakit. Nagpa-x-ray ko, tapos yun, lumabas sa x-ray ko nga na may kuha ng baga ko. May tubig raw, tapos may spot. Napanood ko sa TV yung King's Herbal, kaya po sumubok din ako. Malaki ho ang pagbabago kasi yung sakit na nararamdaman ko sa tagiliran ko dito sa may baba ng dibdib ko. Pag pumupunta kami sa doktor, minsan naglalakad kami. Sabi niya yung tubig sa baga ko, kaunti na lang raw. Pero wala naman ho akong ibang iniinom kundi ang King's Herbal lang. Salamat nga ako at na-discover ko ang King's Herbal. Eto, Lex, bago tayo magwakas, balikan ho natin to si SPO3 Las Cañas. Ito yung sinasabing talagang, sabi nga ni Senator Trillanes, ito yung kanyang pasabog. Ay, sumabog nga ba? Ano, asa ng pasabog? Pareho yung, kumbaga, yung sinasabi niyang kontra nauna, at saka ngayon, tingnan mo nga naman. Ikaw ba'y maniniwala na halos 200 daw ang pinatay nitong si SPO3 Las Cañas nung siya'y miyembro pa ng DDS? O, di ba? Ang sabi niya rin kanina, ito, parte narinig ko kanina, na kaya daw siya nagbago ng kanya pong paninindigan at yung kanya pong unang statement noong pong October 2016 na Senate inquiry. Kaya daw siya nagbago, mukhang parang nahimasmasan daw siya spiritually. At may nakausap daw siyang si Satanas, demonyo daw kausap niya. Sabi ko, ha? Sigurado ka ba, SPO3 Las Cañas, kausap mo ang demonyo? Sabi niya kanina yan, ha? Kausap daw niyang demonyo. Di ba? I'm sure, narinig ko siguro ninyo, hindi ako naggumagawa ng kwento. Ayun, ganun. Kaya sabi niya, mukhang natatakot daw siya. Sa dami daw niyang pinatay, kailangan daw niyang magbago na daw. So magbago siya dahil kay Satanas. Oo. Kausap niya si Satanas ang nagsabi sa kanya, demonyo magbago ka na. Kausap niya. Kausap niya. Ulit-ulitin ninyo, pakinggan niyo sinabi niya, ay, muntik na ako mahulog sa upuan ko kanina. Okay, so sa makatuwid ang pagiging spiritual niya doon sa sinasabing mundo ng mga sinasabing demonyo, na kung saan para siyang nakonsensya dahil kay Satanas. So kung ikay may konsensya, nakukonsensya ka sa mga bagay na mali. Alam mo naman si Satanas. Dati, di ba? Kapag ikaw ay gumawa ng masama, sinong bumubulong sa'yo? Di ba? Ang demonyo? Yan. That's gayon, nagbago ka, gusto mo magbago, demonyo pa na nagsabi sa'yo na magbago ka. Ay, demonyo! Pwede ba yun? Naku po, ngayon lang ako nakakita na, baguhin ninyo yun. Naku po. Tinitingnan ko siya kanina nagsasalita, kumikintab. Ay, nako. Alam nyo mga ka-KP, kung kayo po ay nakinig sa mga Katoliko, ang humili kahapon, para lumayo kayo sa kasalanan, ang sabi kasi ng pare, ang temptation, ang tukso, ay hindi po yung kasalanan. Kapag ang kasalanan ay yung nagawa, kapag meron ka ng ginawang masama. Pero temptation pa lamang, may bumubulong sa'yo. Pag hindi mo pa ginawa, hindi ka pa pumatay. Hindi pa kasalanan yan. Pero pumatay ka na. Dahil binulong ka ni Satanas o ni demonyo. Ginawa mo, kasalanan yun.
Tapos ngayon, bubulong na naman si Satanas sa'yo. Pero, bago ka na. Aminin mo na. Naku po. Baka hindi kaya may, nabaliktad yung mundo. Ewan ko nga. Ay, yan ang rason kung bakit daw siya nag-recant sa kanya sinabi. Eto naman mga ka-KP, kayo kung kayo ho'y nanonood sa amin sa Bayong Dagat, alam nyo kung minsan kulang-kulang ho. Hindi lahat na nasa TV napapanood nyo. Dito ho sa amin, pinupunan ho namin. Yun. Si Alex, sabi niya kanina, si Satanas naging balita. Doon ho, kay Las Cañas, siguro, baka bukas, sino naman kakausap sa kanya? Okay. Yan yung malaking storya po yung bukas sa mga pahayagan. Ayun. Okay. Happy birthday nga pala kay Jefferson Cruz from your loving wife, si Les Cruz. Uy, ito si Les, no? Si Les. Hi, Les. Okay. Eto, patuloy tutukan ng Kilos Pronto. Kung kayo po ay inaabuso, mayroon pong nanggagambalaw sa inyo, sa inyong buhay, mayroon kayo kakampi, ito pong Kilos Pronto. See you tomorrow. Higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!